Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2091 hanggang Kabanata 2100. Kabanata 2091. Sa harap ng mga batong hagdan, malamig ang ekspresyon ni Yehan, at ang mga mata niyang matalim na parang espada ay tuwid na nakatitig kay Qin Changkong, na para bang mawawasak ito sa ilalim ng kanyang titig. Matapos buwagin ang Jan, si Qin Wu daw ay hindi na karapat-dapat bumalik. Ang mga salitang ito ay sapat para mag-apoy ang galit ni Yehan. Ayos lang kung hamakin siya ni Qin Changkong, ngunit hinding-hindi niya papayagan na siraan nito ang kanyang guro. Isa itong bagay na hindi niya matatanggap kailanman. Sa sandaling iyon, nang marinig ng lahat ng henyo ng angkan ng Qin ang sinabi ni Yehan, nanlaki ang kanilang mga mata at naramdaman nila ang nakapangangilabot na malamig na aura na nagmumula sa kanya. Ang tindi ng lamig ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na ang kaharap nila ngayon ay hindi na isang binata, kundi isang mabangis na mamamatay mula sa impyerno. Ang nakakakilabot na lamig na iyon ay walang hangganang handereng pumatay. Lubos ng pinagalit ni Qin Changkong ang binatang iyon. Sana hindi lang siya naghuhukay ng sariling libingan. Malalim ang hinga ni Qin Ruoxuan habang nakatingin kay Yehan na kasing sama ng yelo ang mukha. Nasaksihan na nila mismo ang nakakatakot na lakas nito sa Yaoqi Palace, maging ang mga henyo na gaya ni Tianwang ay napasuko niya. Matagal nang nagkulong si Qin Changkong para mag-ensayo. Bagamat narinig na niya ang pangalan ni Yehan, bilang matagal nang nangungunang henyo ng angkan ng Qin, ayaw niyang paniwalaan na ganoon siya kalupit, lalo na matatalo siya, sapagkat ibig sabihin noon ay mawawala ang pwesto niya sa Heavenly Venerable Rankang. Seryosong sabi ni Qin Tiandao, makikita mo, malakas din ang taong ito ngayon, pero malas si Qin Changkong sa paggalit sa kanya. Kahit anak pa siya ng pinuno ng angkan, hindi siya palalampasin nito. Siguradong talo si Qin Changkong. Kalmado ang mukha ni Qin Janan. Nang marinig ito, napangiwi ang dalagang nasa tabi niya. Bagamat gusto sana niyang makita si Yehan na pinahihirapan, alam niyang imposibleng magawa iyon ni Qin Changkong. Hayop ka, pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Sa sandaling iyon, puno ng kabaliwan at tapang ang gwapong mukha ni Qin Changkong, at sa malamig at arrogant niyang mga mata ay nagliliyab ang matinding pagnanais pumatay. Hindi pa siya kailanman nalapastanggan ng ganoon. Ang mga salita ni Yehan ay nagpasiklab ng walang hanggang galit sa puso ni Qin Changkong. Kanina, gusto lang niyang palayasin si Yehan mula sa angkan ng Qin, pero ngayon, gusto na niya itong patayin kahit paprotektado siya ng banal na pinuno. Hindi niya kayang pigilan ang galit na bumabalot sa kanyang puso. Pagbabayarin mo ako, karapat-dapat ka ba? Malamig ang ekspresyon ni Yehan habang bumababa sa hagdan. Nabigyan na niya ng pagkakataon si Qin Changkong, at dahil hindi marunong magpahalaga ang kalaban, huwag na siyang sisihin kung magiging walang awa siya. Hayop ka, mamatay ka. Bigla, gumuhit ang espada ni Qin Changkong na parang sinag ng liwanag. Yumigting ang kanyang palad, at ang matalas na espada ay sumugod. Ang nakakakilabot na liwanag ng espada ay kasing bilis ng kidlat, at sa loob ng isang kisap mata, nasa harapan na ito ni Yehan. Masyadong mabilis ang espada na ito. At least, iyon ang pananaw ni na Qin Ruoxuan, Qin Ju, Qin Tiandao, at iba pa mula sa angkan ng Qin. Ang nakakatakot na pressure ng isang pinakamakapangyarihan ay yumanig sa paligid. Hindi nila kayang salagin ang espada ni Qin Changkong. Si Qin Changkong, na nakaabot na sa antas ng pinakamakapangyarihan, ay kayang pumatay ng isang karaniwang pinakamakapangyarihan sa isang iglap gamit ang espadang ito. Sapagkat si Qin Changkong ang kinikilalang may pinakamataas na talento sa lahat ng henyo ng angkan ng Qin, at ang kanyang kasalukuyang estado ay ang pinakamalakas sa kanila. Gayunpaman, sa harap ng nakakakilabot na atake ni Qin Changkong, nanatiling kalmado si Yehan sa hagdan, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng kalangitan, na parang walang katapusan. Iyan ba ang lakas mo, Qin Changkong? Masyado nang mabagal ang espada mo. Lumayas ka. Bigla, nang dumating ang espada ni Qin Changkong sa harap ni Yehan, malamig na boses ang lumabas sa bibig nito, at mula sa kanyang katawan, mas matinding pressure ng pinakamakapangyarihan ang biglang sumabog. Ang ganitong uri ng pressure ay maraming ulit na mas malakas kaysa sa taglay ni Qin Changkong. Hindi maikukumpara ang dalawa.
Nang maramdaman ang pressure na iyon, biglang nanigas ang mabangis na mukha ni Chin Changkong dahil pakiramdam niya ay tinatabunan at pinipiga ang kanyang sariling pressure na parang nababasag na salamin na sinasalanta ng nagwawalang alon kaya bumagal ang kanyang bilis. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang kamao ni Yehan na parang kulog. Kabanata 2092. Sa isang iglap, ang nakakatakot na aura ng yelo ay bumalot sa paligid, at ang kapangyarihan ng yelo sa katawan ni Yehan ay nag-umapaw at umagos palabas, animoy sumisirit mula sa loob niya. Para bang binalutan ng nakakakilabot na puwersa ng pagyayelo ang kanyang kamao. Boom! Ang suntok na iyon ay napakalakas at napakabilis, kahit pa ito'y inihabol, ang bilis nito'y nakamamangha. Maging ang mga henyo ng angkan ng Qin sa paligid ay hindi nasundan ang kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, nakita na lang nila si Chin Changkong na nooy tila makapangyarihan, na napaatras na parang tinamaan ng kidlat. Isang malakas na bugzo ng dugo ang sumirit mula sa kanyang bibig na parang bukal. At sa sandaling iyon, malinaw na nakita ng lahat, ang kilay at buhok ni Chin Changkong ay nabalutan ng makapal na yelo. Ang Ice Soul Fist ni Yehan ay hindi kayang salagin ni Chin Changkong. Ang nakapangangilabot na lakas ng yelo ay agad na nagpalamig at nag-freeze sa lahat ng meridiano sa kanyang katawan, winawasak ang kanyang katawan mula sa loob. Nakita ng lahat ang nanghihinang si Chin Changkong na lumipad paatras habang patuloy na umuubo ng dugo. Nabigla ang lahat ng henyo ng angkan ng Qin, siya, na isa ng Supreme One, ay naging ganito kaina sa harap ni Yehan, nakalevel lang niya sa antas ng kapangyarihan. Muling nasaksihan ng lahat ang bangis at kakilakilabot na lakas ni Yehan. Nakatayo lamang siya sa hagdan, nakatalikod ang mga kamay, at sa isang suntok lang, nagawa niyang pabagsakin si Chin Changkong nang hindi pa niya ibinubuhos ang buong lakas. Alam ni na Qin Ruoxuan at iba pa na sa laban sa Yaoqi Palace, nakita na nila ang iba't ibang malalakas na martial arts at kapangyarihan ni Yehan. Sa pagkakataong ito, yelo lang ang ginamit niya, ngunit malubha na agad ang naging pinsala kay Chin Changkong. Sa ilalim ng matatalim na tingin ng lahat, nanlamig ang ekspresyon ni Yehan habang nakatingin sa sugatang si Chin Changkong. May bahagyang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang labi. Ako ang pagbabayaran mo. Napakahina mo, Chin Changkong. May kakayahan ka ba talaga? Ngayon, ano ang pakiramdam ng pagkatalo? Narinig ito ni Chin Changkong habang nakahandusay sa lupa at pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mukha ay balot ng galit, parang isang halimaw na sugatan. Ramdam niya ang nakamamatay na lamig na gumagala sa kanyang katawan, isang pinsalang aabutin ng ilang buwan bago tuluyang maghilam. Bilang anak ng pinuno ng angkan ng Qin, ganito siya kaina sa harap ng isang kabataang lalaki. Isang matinding kahihiyan iyon para sa kanya. Doon mismo sa harap ng Janj Pavilion, si Chin Changkong, ang unang henyo ng angkan, ay natalo sa isang galaw lang ni Yehan. Hindi lang nakita ng lahat ang pambihirang lakas ni Yehan, naramdaman din ni Chin Changkong ang pinakamalalim na kahihiyan ng kanyang buhay. Ngunit kahit sugatan, hindi nabawasan ang kanyang matinding pagnanais na patayin si Yehan. Yehan, ako si Chin Changkong, at ang kahihiyan na ito, babayaran mo ng doble balang araw. Habang ako'y buhay, hinding-hindi ka kikilalanan ng angkan ng Qin. Namutawi ang mababang, mabangis na tinig mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit na parang nais pumatay. Tahimik lamang ang mga henyo ng angkan na nakapaligid. Bago pa magsimula, alam na nilang matatalo si Chin Changkong at muli silang pinahanga ng kapangyarihan ni Yehan. Ang mga tinaguriang Evildors na natalo na ni Yehan noon, kabilang ang mga nasa Tianwang list, ay isa-isang bumagsak sa kanya. Kaya para sa isang tulad ni Chin Changkong, ang pagkatalo ay tila nakatakda na bago pa magsimula ang laban. Mula sa dilim, pinagmamasdan ng ilang matatandang elder ng angkan ang kaganapan. Kailangan ng batang ito ng mga kabiguan para tumatag. Pero mali ang napili niyang kalaban. Isa sa kanila'y umiling. Kilala ng lahat kung gaano ka-abnormal ang lakas ni Yehan. Sa buong lahi ng tao, kakaunti lang ang kabataang maaaring lumaban o magtagumpay laban sa kanya. Bahagyang natawa si Yehan. Binigyan na kita ng pagkakataon, Chin Changkong, pero pinili mong magpakalunod sa kay-abangan. Ngayon, ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa sarili mo. Kumpara sa iyong ama, napakalayo mo pa. Yehan, huwag kang magyabang. Darating ang araw na yuyuko ka rin sa harap ko. Mariing titig ang ibinato ni Chin Changkong, at saka siya tumalikod at umalis, dala pa rin ang nakakapasong intensyon na pumatay. Napangisi si Yehan habang pinagmamasdan ang papalayong likod nito. Maraming may ganyang pangarap, hindi lang ikaw, Chin Changkong. At gaya ng sabi ko, malayo ka pa sa iyong ama.
Isa-isang umalis ang mga henyo ng angkan mula sa Janj. Bago lumipad palayo sina Qin Raoxuan, tumango sila kay Yehan bilang pagbati. Para sa kanila, ang habulin ng isang tulad ni Yehan ay isang nakakapagod at halos imposibleng gawain. Makalipas ang ilang sandali, muling nanahimik ang buong paligid ng Janj. Mula sa likuran ni Qin Jianan at ng kanyang kapatid, isang magandang babaeng nasa gitnang edad ang lumitaw ng walang kaingay. Isang batang walang pakundangan. Jianan, tawagin mo siya rito. Tumango si Qin Jianan at nagtungo patungo sa Janj. Kabanata 2093. Sa sandaling iyon, papauwi na si Yehan patungong Janj. Nang makita niyang paparating si Qin Jianan, huminto siya at ngumiti ng kalahati. Qin Jianan, gusto mo rin bang makipagpaligsahan sa akin? Hindi ako si Qin Changkong. Kapag dumating ang araw na malampasan kita, saka ako haharap at haamon sayo. Mapanatag na tingin ni Qin Jianan kay Yehan, saka nagsalita ng kalmado, sumama ka sa akin, may gustong makipagkita sayo. Pagkasabi noon, agad nang tumalikod at umalis si Qin Jianan. Nang makita iyon, kumislap ang mga mata ni Yehan, bahagyang ngumiti, at sumunod sa kanya. Ilang sandali pa, sa pamumuno ni Qin Jianan, nakarating si Yehan sa harap ng isang pavilion sa Duanchanya. Ang Duanchanya ng pamilya Qin ay tirahan ni Qin Watian. Minsan nang napuntahan ni Yehan ang lugar na iyon, ngunit hindi pa siya nakapasok. Ngayon lang siya tunay na nakadating sa loob ng Duanchanya. Ang ayos ng paligid ay elegante at matahimik, parang pumasok sa isang dalisay na paraiso. Sa sandaling iyon, sa loob ng pavilion, nakaupo ng magkaharap ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad at isang magandang babae na kaedad nito. Sa likod ng babae ay nakatayo ang isang dalagang nagngangalang Qin Wanwan. Nang makita si Yehan, agad siyang tinapik ni Qin Wanwan at humilik bilang pagpapakita ng pagkainis. Pagdating ni Qin Jianan, tumayo siya sa likuran ng kalagitnaang lalaki at hindi na nagsalita pa. Hindi ito pinansin ni Yehan, nakatuon na ang kanyang mga mata sa mag-asawa. Ang magandang babae ay ina ni Qin Jianan at Qin Wanwan, nakilala na ni Yehan noong una siyang nakipag-ugnayan sa pamilya Qin. At ang kalagitnaang lalaki, nang masdan ni Yehan, bigla siyang natigilan, dahil nakaupo ito sa isang wheelchair at wala na ang kanyang mga binti. Sa puntong iyon, nahulaan na niya ang pagkatao nito. Si Qin Watian ng pamilya Qin ang biktima ng pagtatangka ni Qin Wu daw na patayin ang sariling kapatid. Ngunit noong huling dumalaw si Qin Wu daw rito, hindi alam ni Yehan kung ano ang napag-usapan nila. Gayunman, sa nakitang kilos noon, hindi tila nagalit si Qin Watian sa kanya. Batang kapatid Yehan, bumabati ako sa guro. Dahil nakatatandang kapatid ni Qin Wu daw ang kaharap, nararapat lamang na tawagin niya itong guro. Kililimutan na natin yan, huwag mo nang isipin. Halika at maupo ka. Maamo ang anyo ni Qin Watian at parang karaniwan lamang ang kanyang presensya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila malalim na balon na hindi masilip ang kaibuturan. Bagaman tahimik lamang itong nakaupo, dama pa rin ang isang di maabot na lalim. Pagkarinig nito, agad na pumasok si Yehan sa pavilion, tahimik na umupo, at hinintay ang susunod na sasabihin. Alam niyang hindi siya inimbitahan ni Qin Watian at ng asawa nito nang walang dahilan. Nahuhulaan ko na ang pakay mo sa pagpunta sa pamilya Qin. Mapanganib ang hakbang na ito. Sigurado ka bang gagawin mo? Tanong ni Qin Watian habang kalmado ang tinig, na parang kausap lang ang isang batang humahanga sa kanya. Sagot ni Yehan, Tiyo, kung nahulaan mo na ang dahilan ko, tiyak na alam mo rin ang kasalukuyan kong kalagayan. Ngayon, may iba pa ba akong mapagpipiliin? Payak na wika ni Qin Watian, mahirap ang hakbang na ito. Hindi ka agad makakaakyat sa langit sa isang patong, ngunit kung magkamali ka ng hakbang, malalaglag ka sa bangin. Ang pamilyang Kang ay nagpakita na ng kanilang lakas upang magdeklare ng digmaan laban sa iba't ibang puwersa ng lahing tao. Ipinapakita nito kung gaano karaming kapangyarihan ang naipon nila sa loob ng 1,000 taon. Walang sino man sa mga puwersa ng tao ang hindi natatakot sa kanila, kaya mapanganib na maging unang tatayo laban sa kanila. Ngumiti si Yehan, kinuha ang tasa ng tsaa, at nagsabi, ang buhay ay tulad nitong tasa ng tsaa, sa simula'y mapait, ngunit may mga taong handang tikman ito. Oo, mahirap ang hakbang na ito, ngunit kahit mapait, lulunukin ko ito ng buo. Dahan-dahang ngumiti si Qin Watian at wika, taglay mo talaga ang kanyang dating anyo, hindi na nakapagtataka kung bakit kayo naging mag-ama sa turo. Ngayon, bilang isang ibong sasalungat sa bughaw na langit ng pamilyang Kang, ano ang nais mo? Kasikatan ba, o kapangyarihan? Ngumiti si Yehan, pareho. Ang kasikatan ay bunga ng dakilang lakas, at ang lakas ay mula sa pagsisikap.
Hindi ako taong handang maging karaniwan. Kayang-kaya kong tiisin ang unos, ngunit hindi ko kayang maging walang saysay. Kung hindi ko maaabot ang kadakilaan, mawawala ng kabuluhan ang mga biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. Paano kung ang dakilang layunin na ito ay daan pala tungo sa kamatayan? Tanong ni Chinwat Ian na may kalahating ngiti. Ang daan ng kamatayan ay para sa mga duwag, ang matatapang ay laging haharap sa panganib. Ngumiti si Yehan. Marahil, hindi alam ng tiyo ko na hindi ako natatakot magsimulang muli. Kung matalo ako ngayon, may di mabilang na mga tao ang handang sumama sa akin para bumangon muli. At kung manalo ako ngayon, dadalhin ko sila upang maghari sa buong mundo. Hehe, maganda ang pagkakasabi, ngiti ni Chinwat Ian. Kung ganyan ang iyong hangarin, gawin mo na. Kahit matalo ka, huwag kang magsisisi. Mula pa noon, laging may magulong panahon, at may mga taong muntik nang mamatay ngunit nakaakyat sa tuktok. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong umalis ka sa pamilya Chin kasama ang ating ninuno. Bakit? Tanong ni Yehan. Para sa kanya, sapat na kung magpapakilos ng malalakas ang pamilya Chin at mas mabuting naroon si Patriarch Qin Sheng upang magbantay. Kung wala ng higanteng nakabantay, saka lamang mabubuo muli ang pamilya Chin mula sa abo. Hindi kayang panatilihing nag-aalab ng ating ninuno ang apoy magpakailanman. Wika ni Chinwat Ian, alam ko ang iyong pag-aalala. Marahil, nararamdaman mo na rin na may mali sa loob ng pamilya Chin. Tumango si Yehan. May nagkakanulo sa pamilya Chin at nakikipagsabuatan sa pamilyang demonyo. Bagaman hindi ito diretsong kinumpirma ni Patriarch Qin Sheng, malinaw na nahulaan na ito ni Yehan. Mariing sabi ni Chinwat Ian, kapag wala na ang ating ninuno, kusang lilito ang mga traidor at doon natin sila sabay-sabay wawasakin. Kapag nangyari iyon, saka lamang magiging tunay na pamilya Chin. Kahit mawalan tayo ng ilang kasapi, ayos lang iyon. Sa narinig na matinding hangarin ni Chinwat Ian, biglang naramdaman ni Yehan na hindi pala kasing simple ng inaakala niya ang problemang ito, maaaring napakalakas na ng cancer, sa loob ng pamilya Chin. Pero hindi ba mas mapapanganib ang pamilya Chin sa ganitong paraan? Tanong ni Yehan. Kaya nga ba lalaban ka rin sa panganib ng pamilyang Kang? Ngiti ni Chinwat Ian, bago nagpatuloy, maraming bagay ang hindi maaaring pigilan dahil lamang sa panganib. Para sa kinabukasan ng pamilya Chin, matagal na akong nagtimpi. Akala ko, magagawa ito ng bata pagbalik niya, pero ngayong umalis siyang muli, ako na lang ang dapat kumilos. Kabanata 2094. Pagkarinig nito, malalim na huminga si Yehan, tiningnan si Chinwat Ian at nagtanong. Gusto kong malaman, bakit ginawa iyon ng guro? Bakit siya pinalayas mula sa angkan ng Chin? Hindi ako naniniwala na ganoon ang pagkatao ng guro. Hehe, ang liwo? Siya lang ang nag-iisang tao sa angkan ng Chin na lubos na nagising ang dugo ng emperador ng langit at naging pinakamas makapangyarihang henyo sa rehiyon ng Tianshu. Bahagyang ngumiti si Chinwat Ian para bang inaalala ang nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yehan at nagsabi, ang talento mo ngayon ay kilala ng buong mundo. Kung isang araw biglang nawala ang talento mo, at ginawa pa ito ng pinakamalapit mong kamag-anak, at mula sa rurok ay bigla kang bumagsak mula sa altar, ano ang gagawin mo? Kumunat ang noo ni Yehan nang marinig ito. Ikaw ba ang gumawa nito? Ngunit agad siyang nagsisi sa sinabi dahil imposible para kay Chinwat Ian na gawin iyon. Ako, at hindi rin ako, malabong tugon ni Chinwat Ian. Tinitigan niya si Yehan na may halong pagdududa ang mukha at nagpatuloy. Si Liwo noon ay itinalagang susunod na pinuno ng angkan. Naiintindihan mo na ba ngayon? Emperador Qinwu, malalim na huminga si Yehan, at may malamig na liwanag na lumitaw sa kanyang mga mata. Si Chinwat Ian ay naging baldado, si Qinwu daw ay pinalayas mula sa angkan, at ang pinakanakinabang ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng angkan, si Qinwu Di. Kaya, siya rin ba ang nakipagsabuatan sa mga demonyo? Tanong ni Yehan kay Chinwat Ian. May ebidensya ka ba? Sagot ni Chinwat Ian habang nakatingin din sa kanya. Nanahimik si Yehan. Pagkatapos ng maraming taon ng pamumuno, si Qinwu Di ay may napakataas na posisyon sa angkan, marahil mas mataas pa kaysa kay Qin Sheng. Nang walang matibay na ebidensya, imposibleng basta-basta ibunyag ito. Bukod pa rito, hindi dapat ipalaganap ang ganitong bagay, hindi kakayanin ng angkan ng Qin ang bigat ng paratang ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo. Kaya gusto mo akong dalhin ang ninuno palayo, at kapag wala na siyang nagbabantay sa angkan, kusa silang lilito. Tanong ni Yehan. Bagaman masama ang paraang ito, masyado silang magaling magtago, at ito lang ang natitirang paraan. Papayag kaya ang ninuno? Nasa iyo na ang pagpapakumbinsi.
Hindi ko kayang mangako sa ganyang bagay. Kailangang mismong ninuno ang magpasya, wika ni Yehan habang tumingin kay Qin Wat Ian. Bukod pa rito, kapag umalis ang ninuno sa angkan ng Qin, hindi ba't malalagay ka sa panganib? Hehe, bakit? Kahit ikaw ba ay minamaliit ako bilang isang walang silbing tao. Magaan ang ngiti ni Qin Wat Ian. Totoo, siya'y baldado, pero hindi ibig sabihin noon na wala na siyang lakas. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sagot ni Yehan habang umiiling. Guro, marahil ay magagamot ko ang iyong mga binti. Ang lakas ng buhay. Ngumiti si Qin Wat Ian at tumingin kay Yehan. Napatigil si Yehan, para bang alam na ng kausap ang lahat. Huwag kang magtaka, si Liu mismo ang nagsabi sa akin, patuloy ni Qin Wat Ian. Bagaman kayang ibalik ng lakas ng buhay ang naputol na mga paa, hindi mo ba naiisip na sa kasalukuyan kong kalagayan, mas maraming tao ang magpapabaya sa akin? Matagal na akong tahimik, at sa tingin ko, maraming tao na ang hindi na ako pinapansin bilang isang walang silbi. Talino ni Guro, tunay na kahanga-hanga. Taos pusong wika ni Yehan. Sa pagkikita nila ngayon, napagtanto niyang walang simpleng tao sa tatlong magkakapatid ng pamilyang Qin. Naging ganito siya dahil kay Qin Wu daw na dahan ang naglatag ng daan para sa kanya at ipinakilala siya sa mahahalagang tao. At si Qin Wat Ian, na parang walang silbi, ay matagal ng palihim na nagbabalak sa likod ng lahat. Si Qin Wu, sa kabilang banda, ay may napakahusay na pagkatao at talento, walang kapintasan sa bawat aspeto. Ngumiti si Qin Wat Ian at nagsabi, "Tama na ang pambabolo mo, bata. Nakita kita ngayon at may kaunting bagay akong iiwan sa iyo. Kapag umalis ka, isama mo sila. Hindi mo naligtas para sa kanila sa angkan ng Qin." Napatingin si Yehan kay Qin Jianan, na nakatayo sa likod ni Qin Wat Ian, at kay Qin Wanwan, na nasa likod ng magandang ginang. Isasama niya sila. Kahit na pumayag siya, papayag kaya ang dalawang ito na umalis ng angkan kasama niya. Kumunat din ang noo ni Qin Jianan, samantalang si Qin Wanwan naman ay napasimangot. Ayokong sumama sa malaking kontrabidang ito, ako. Tahimik. Biglang singgal ni Qin Wat Ian, ano, hindi ka na ba marunong sumunod sa akin? Pagkarinig nito, napuno ng luha ang mga mata ni Qin Wanwan. Bagaman mabait si Qin Wat Ian sa itsura, mahigpit siya sa kanyang mga kapatid. Ngayon nagalit siya, kahit ang malikot na si Qin Wanwan ay hindi nang ahas sumuway. Kabanata 2095. Ama, sa pagkakataong ito, magiging lubhang mapanganib, hindi ba? Tanong ni Qin Jianan ng seryoso. Magaan lamang ang tinig ni Qin Wat Ian. Hindi mo kailangang alalahanin ang mga usapin ng angkan ng Qin. Sa pagsama mo kay Yehan, marahil mas mapapabilis pa ang pag-unlad mo kaysa kung manatili ka rito sa angkan. Narinig iyon ni Yehan at bahagya siyang umubo. Tito, sa totoo lang, delikado rin sumama sa akin dahil sa pagkakataong ito, ni hindi ko alam kung mananalo o matatalo ako sa aking pagbabalik. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo noon na hindi ka natatakot magsimula muli mula sa simula. Kaya kung matalo ka ngayon, ano naman? Matalim na titig ni Qin Wat Ian kay Yehan. Tumingin si Yehan kina Qin Jianan at Qin Wanwan. Sige, pag-alis ko, isasama ko sila. Pero tungkol sa katawan ng batang ito. Hindi mo na kailangang magtanong ngayon, sagot ni Qin Wat Ian. Kung magkaroon ng pagkakataon, ako mismo ang magsasabi sa'yo. Kung hindi, hanapin mo si Wu daw. Tumango si Yehan. Nais sana niyang tanungin kung ano ang dahilan ng makapangyarihang selyo sa katawan ni Qin Wanwan, pero dahil ayaw magsabi ni Qin Wat Ian, minabuti niyang huwag nang mangulit. Binata, kung may mangyari sa aming mag-asawa, ang magkapatid ay iaasa ko sa'yo, sabi naman ng asawa ni Qin Wat Ian habang nakatingin kay Yehan. Naroon ang ninuno, ang guro, at ako. Makakaasa kayo. Tugon ni Yehan na may mabigat na buntong hininga. Para bang narinig niya ang mga huling habili ng mag-asawa. Alam niyang ang plano nila ay napakadelikado, at walang kasiguraduhan kung magtatagumpay. Nanay, hawak ni Qin Wanwan ang manggas ng kanyang ina, luhaan ang mga mata. Sige na, sumama ka kay Yehan mula ngayon. Huwag kang magiging pasaway. Kapag may pagkakataon, maaari ka namang bumalik, malumanay ngunit may halong lungkot na sabi ng ginang habang hinahaplos ang kamay ng anak. Pag-alis mula sa bangin, bumalik si Yehan sa Janj. Sa naging pag-uusap nila ni Qin Wat Ian, nalaman niyang ang kasalukuyang angkan ng Qin ay nasa ilalim ng mapanganib na agos ng kaguluhan. Marahil, matagal nang napansin ito ng Patriarka Qin Sheng. At kahit alam nito, pumayag pa rin itong tulungan si Yehan sa kanyang pakay. Hay! Angkan ng Qin? Tama ba ang pagpasok ko rito, o maling-mali? Bulong ni Yehan sa sarili.
Sadyang puno ng kaguluhan ang panahong ito, ang angkan ng Kang ay nagdeklara ng digmaan, habang ang lahi ng mga demonyo ay palihim na nagbabalak umatake sa lupaing sakop ng sangkatauhan. Higit pa roon, wala pa ring alam si Yehan kung gaano kalakas ang puwersang ihahain ng lahi ng mga halimaw laban sa tao. Sinubukan na niyang makipag-ugnayan kay Emperador Aoqing, ngunit walang anumang tugon. Bumalik ka na. Galing ka kay Duan Tian niya at nakipagkita kay Qin Wat Ian, bati ng banal na Hari Qinggai na may ngiti. Tumango si Yehan. Inimbitahan tayong umalis. Pagkatapos nito, kailangan na lang nating hintayin ang pagdating ng mga tao mula sa angkan ng Xin, angkan ng Zon, at angkan ng kaluluwa. Naipadala na niya ang mensahe kina Zhon Wushuang at Li Zhengdao, at pareho silang nangakong pupunta sa angkan ng Qin upang makipagkita. Wala na siyang magagawa ngayon kundi maghintay. Ang batang iyon, isang mailap na kabayong mahirap sakyan, ng ligaw na asal at ambisyon. Sa bulwagan ng angkan ng Qin, nakatayo si Qin Wudi, ang kasalukuyang patriarka, nakapamulsa at nakatanaw sa mataas na luklukan. May kakaibang liwanag na kumikislap sa kanyang malamig na mga mata. Mas masyado kang nagmamadali, hindi mo kailangang lumapit sa Zushu. Alam mo namang narito ang batang iyon, hayaan mo siyang gawin ang nais niya. Dahil pinahahalagahan siya ni Qin Sheng, tiyak na tutulungan siya nito sa likod. Hindi mo na kailangang mag-udyok pa, wika ng paos na tinig mula sa isang anino sa madilim na sulok ng bulwagan. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Sa tingin mo ba, mananatili pang buhay ang ninuno? Malamig na tugon ni Qin Wudi. Hehe. Sinabi ko na noon, masyado ka pa ring padalos-dalos. Kahit hindi kikilos si Qin Sheng ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi na siya kikilos kailanman. Sa tingin mo ba, kayang talunin ng batang iyon ang angkan ng Kang? Kapag nakipaglaban siya at naligay sa panganib, sa tingin mo ba, mananatiling nakaupo lang si Qin Sheng? Huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Sa ngayon, nakatuon ang lahat ng puwersa ng sangkatauhan sa angkan ng Kang. Sino ba ang mag-aakalang gagamitin ito ng lahi ng demonyo para sa kanilang kapakinabangan? Panalo tayo pareho sa ating kasunduan, pinaubayan ng aking lahi sa iyo ang pamumuno sa buong angkan ng Qin. Ang kailangan mo lang gawin ay maging handa. Huwag kang basta magdesisyon sa sarili mo. Kapag nagbago ang plano, huwag mo akong sisisihin na hindi kita binalaan. Bukod sa angkan ng Qin, sino pa ang target ninyo? Malamig na tanong ni Qin Wudi, matalim ang tingin sa anino. Hehe. Tinanong mo na yan noon. Bakit ka ba masyadong mausisa? Sa hinaharap, maging pinuno ka na lang ng angkan mo. Kung ako sa'yo, tuturuan ko muna ng leksyon ang inutil mong anak, isang palakang nasa balon na nagpapanggap na kayang lumaban sa agila. Isa lang iyang tiyak na kapahamakan. Kabanata 2096, mula nang dumating siya ng palihim, hindi natin dapat hayaang mabunyag at magtagumpay ang plano niya. Hindi ba't mas mabuti para sa atin yun? Bilang mga makikinabang, dapat natin siyang tulungan at hayaan na mas lalong mag-alab ang apoy sa pagitan niya at ng mga tao ng Kang. Kapag mas marami ang atensyon na nahihikayat, mas lalaki ang oportunidad para sa atin. Ngayon, dahil ginulo ng inutil mong anak, baka hindi na magtagal at malalaman ng labas na mundo na dumating siya sa Tianshu Domain. May sarili kang plano at syempre may sarili rin akong pasya. Tandaan mo, ang ugnayan natin ay hindi ugnayan ng nakatataas at nakabababa, malamig na sabi ni Emperador Qin Wu, at ang nakakatakot na presensya niya at matalim na tingin ay tila nagpapakita na isa siyang ambisyoso at makapangyarihang tao. Hehe, isang ibon na gustong lumipad palabas ng hola ng kusa. Bilang amo, baka hindi ka pumayag. Qin Wu, gusto mong kumawala sa kontrol, pero huli na. Hindi ka na makakababa sa bangkang ito ng angkan ng demonyo. Pagkasabi nito, ang anino ay naging itim na ulap at lumabas ng bulwagan, iniwan si Emperador Qin Wu na may malamig na hangarin sa kanyang mga mata. Noon pa man, ginawa niya ang lahat para hindi siya mapailalim sa iba. Gusto siyang kontrolin ng lubos ng mga demonyo, pero paano niya hahayaang mangyari yun? Pagkatapos ng pagkikita ni Yehan sa angkan ng Qin at kay Qin Wat Ian, bihira na siyang lumabas ng Janj. Dahil nangako sina Zhon Wushuang at Li Zhengdao na darating, alam niyang hindi sila at-risk. Personal ding nakipag-ugnayan si matandang Qin Sheng sa Patriarch Brahma ng angkan Xin. Kapag dumating na sila at napag-usapan ang lahat, makakabalik na si Yehan sa Yaoguang Domain para maghanda laban sa Kang Clan. Isang araw matapos dumating si Yehan sa angkan ng Qin, dumating na si Patriarch Brahma ng angkan Xin, mag-isa. Sa paanan ng banal na bundok papasok sa angkan ng Qin, personal siyang sinalubong ni Yehan.
Nang makita ang matandang dumarating na may ngiti sa mukha, agad lumapit si Yehan at sinabing, "Pasensya na at kayo pa ang nag-abala, nakatatanda. Pumasok po tayo." Ngumiti si Patriarch Brahma. "Sa akin, hindi mo na kailangang maging formal. Halika, sa pagdating ko, sigurado akong lalabas na rin sa ancestral ruins yang matandang si Qin Sheng." Hehe, tamang-tama ang dating, mas maganda pa kaysa napag-usapan. Sun Wushuang, mukhang pareho tayong dumating sa tamang oras. Biglang may masayang tawa mula sa kawalan sa labas ng banal na bundok. Nang lumingon si Yehan, nakita niya ang tatlong figure, dalawang lalaki at isang babae, walang iba kundi sina Li Zhengdao, ang anak ng reinkarnasyon, at si Sun Wushuang. "Haha, ikatlong kapatid, ilang buwan din tayong di nagkita. Miss na miss kita," tawang sabi ni Sun Wushuang. Ngumiti si Yehan. Mas mabuti ang dumating sa tamang oras kaysa sa maagang dating. "Kuya, pangalawang kapatid, halina kayo at pumasok sa bundok." Pagkatapos, pinangunahan sila ni Yehan papasok sa Janj. Lahat sila, Patriarch Brahma, Li Zhengdao, at Sun Wushuang, may hinala na kung bakit sila ipinatawag sa angkan ng Qin. Para kina Li Zhengdao at Sun Wushuang, kapag may problema ang kapatid, walang pagdadalawang isip na tutulong sila. Pero ang pagdating ng apat, Patriarch Brahma, Li Zhengdao, Sun Wushuang, at ang anak ng reinkarnasyon, ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami sa angkan ng Qin, dahil lahat sila'y tanyag sa buong mundo. Sa Janj, tinimplahan ni Yehan ng tsaa ang bawat isa, at naroon din si banal na Haring Qinghai. "Ikatlong kapatid, nabalitaan ko na nakuha mo na ang Yaoguang region. Pinayuko mo ang lahat ng puwersa roon sa Tianlong, at ikaw na ang namamayani." "Magaling," nakangiting sabi ni Sun Wushuang. Ngumiti si Yehan. Walang matatag na kapangyarihan sa Yaoguang region, kaya madali para sa Tianlong na mamuno. Pero hindi hihinto sa Yaoguang lang ang Tianlong. Ngumiti rin si Patriarch Brahma. Bagamat pinakamahina ang Yaoguang sa 7 rehiyon ng lahing tao, mabuting panimulang lugar ito para sa iyo. Para itong punong-puno ng ambisyon. Hehe, Brahma, kaya kita ipinatawag para mag-usap. Hindi pwede na hayaan na lang ang kangkla na patuloy na pumatay. Pagkatapos magsalita ni Brahma, dumating si Patriarch Qin Sheng at umupo sa tabi ni Yehan. Sabi ni Brahma, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng kangklan. Ang mga puwersa ng lahing tao ngayon ay nagmamasid pa lang. Baka hindi maganda na labanan sila ng maaga. Sagot ni Yehan, totoo yan, pero walang benepisyo sa mga puwersa ng tao ang patuloy na pananahimik. Kailangan may manguna laban sa kangklan. Kapag tumahimik tayo, at kapag itinapat ng kangklan ang espada sa apat na makalangit na rehiyon, mas manghihina ang mga bentahe natin. Tama. Kapag patuloy silang hinayaan, lalo lang lalakas ang puwersa nila, at magdudulot ito ng kapahamakan, sabi ni Li Zhengdao. "Ikatlong kapatid, ano ang plano mo?" Sabi ni Yehan, ngayon, winawalis ng kangklan ang lahat ng tinig na kumakalaban sa kanila sa Yuhing region. Kapag nakuha nila ito, susunod nilang tatargetin ang Yaoguang. Kaya balak kong tipunin ang lakas ng apat na angkan, salakayin sila mula sa dalawang panig, at ikulong ang kangklan sa Yuhing region. Tinutukoy mo ba na hatiin ang puwersa ng apat na angkan, isa para sa Tianzhou region laban sa kangklan, at isa para depensahan ang Yaoguang region? Tanong ng anak ng reinkarnasyon kay Yehan. Kabanata 2097. Tama, sabi ni Yehan. Kailangang dumaan sa Yuhing domain ang sinumang patungong Yaoguang domain mula sa Tianzhou domain, at nandoon ngayon ang kangklan. Kapag may puwersa mula sa dalawang panig, kahit hindi man natin talunin ang kangklan, maaari pa rin nating pigilan ang kanilang malakas na pananakop. Sa ganitong paraan, kapag napigil ang kapangyarihan ng kangklan at naipit sila sa Yuhing domain, mapipilitin ang mga puwersang patagang nagmamasid na pumili, makipaglaban ng sama-sama laban sa kangklan, o panoorin na lamang habang ang apat na klan at ang kangklan ay magpatayan, sabi ng anak ng reinkarnasyon. Sabi ni Patriarch Qin Sheng, sana hindi masyadong makasarili ang mga yon. Kapag tayo'y nawasak, sila ang susunod. Pero kung paghihiwalayin ang lakas ng apat na klan, ikatlong kapatid, hindi ba't mas magiging delikado ka sa Yaoguang domain? Tanong ni Li Zhengdao. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, hindi ako tiyak na mananalo sa laban kontra Kang Clan. Hindi dapat sumama sa akin sa Yaoguang domain ang lahat ng puwersa ng apat na klan. Kapag natalo ako, hindi rin dapat lahat ng puwersa ay mabibigatan at matatalo. Sabi ni Sun Wushuang, ikatlong kapatid, kung ano man ang sabihin mo, iyon ang gagawin ng Sun Clan. Sabi ng aming ninuno, sa digmaang ito, ayos lang na kami muna ng mga kabataan ang sumabak.
Sabi ni Li Zhengdao, sa totoo lang, matagal nang gustong kumilos ng aking Soul Clan, pero sa lahi ng tao, napakaraming makasarili kaya napipilitin kaming magdalawang isip. Pero ngayong ikaw na mismo ang humiling, buong-buo ang suporta ng Soul Clan sa laban kontra Kang Clan. Kailangan talagang may unang lalaban sa kanila. Pagkarinig nito, sinabi ni Yehan, Kuya, pangalawang kapatid, maraming salamat. Sa pagitan ng magkakapatid, walang salamat-salamat. Kapag kami naman ang may problema, hindi ko rin akalaing papayag kang manood lang, natatawang sabi ni Li Zhengdao. Siyempre hindi, seryosong tugon ni Yehan. Nakangiting sabi ni Patriarch Brahma, kung ganoon, hindi rin pwedeng mahuli ang aming clan. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo sa Yaoguang Domain para makita kung gaano kalakas ang Kang Clan na yan na kilala na sa libo-libong taon. Hindi, umiling si Yehan. Ginoo, kailangan mo lamang manatili sa depensa at magpadala ng ilang tao para sumama sa akin. Ngayon, isasama ko ang aming ninuno sa Yaoguang Domain. Nagliwanag ang mga mata ni Patriarch Qin Sheng sa narinig, saka siya napabuntong hininga. Hanapin ka ba ni Wat iyan nitong huli? Tumango si Yehan. Ninuno, ano ang palagay mo? Matagal na siyang tahimik at hindi humihingi ng kahit ano. Halos nakalimutan na siya ng buong Qin clan. Sa pagkakataong ito, hayaan mo na siyang ako ng bigat. Napabuntong hininga muli si Qin Sheng at tiningnan si Yehan. Pinapirmi mo si Brahma sa Xin clan para tulungan kang bantayan ang Qin clan, tama ba? Tahimik na tumango si Yehan. Kahit alam niyang lalabas ang mga taong nasa dilim kapag wala si Qin Sheng, nababahala pa rin siya dahil walang banal na emperador sa depensa. Hindi nagsalita si Qin Sheng, di tumango o umiling. Dahil dito, hindi na ipinilit ni Yehan ang paksa. Kung hahatiin ang apat na clan sa dalawang puwersa, ang Zun Clan at Soul Clan ay papwesto sa hangganan ng Tianshu at Yuheng Domain para bigyan ng presyon ng Kang Clan, habang ang Qin Clan at Xin Clan ay sasama sa akin sa Yaoguang Domain. Bago pa man itutok ng Kang Clan ang espada nila sa Yaoguang Domain, dapat ay makulong na sila sa Yuheng Domain. Sumang-ayon ang lahat sa narinig. Nakangiting sabi ni Li Zhengdao, sikat sa buong mundo ang babae mula sa Kang Clan. Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Sa pagkakataong ito, ako ang mamumuno sa laban ng Soul Clan at makakaharap ko na rin ang babaeng iyon. Hehe, kung ganoon, ako naman ang mamumuno sa Zun Clan. Gusto ko ring makita ang ibang nakakatakot na mandirigma ng Kang Clan bukod kay Kang Tian Burial, sabi ni Zun Wushuang. Sa nakita, umislap ang matinding handering lumaban sa mga mata ni Yehan. Gamit ang apat na clan para salubungin sa dalawang panig ang Kang Clan, magsasanib puwersa ang tatlong magkakapatid upang balutin sila. Anong paraan at lakas kaya ang gagamitin ni Kang Tian Burial sa Yuheng Domain laban sa kanila? Plano ni Kang Tianzo na salakayin ang Yaoguang Domain mula sa dalawang panig upang mapigilan ito sa gitna ng panganib, ngunit ang plano ni Yehan na salubungin sa dalawang panig ay parang pagtatago ng matalim na espada sa likod ni Kang Tianzo. Kapag pinili ni Kang Tianzo na atakihin ang Yaoguang Domain, sabay na pupunta sa Yuheng Domain sina Li Zhengdao at Zun Wushuang mula sa Tianshu Domain, at sa lakas ni Yehan sa Yaoguang Domain, mapipitin ang Kang Clan sa gitna. Siyempre, sa usapin ng lakas, mas malakas pa rin ang Kang Clan kaysa sa apat na clan. Kaya kapag nagsimula na ang labanan, tiyak na magiging napakadelikado ng laban. Pumunta na siya sa Tianshu Domain pero wala kayong kaalam-alam. Kabanata 2098. Sa mga oras na iyon, sa Yuheng Domain, si Kang Tianzo, na nakasuot ng puting balabal pandigma, ay may mga matang tila espada, at sa mga magagandang matang iyon ay may nakatagong malamig na liwanag na kumikislap, dahilan para tumahimik ang mga makapangyarihang mandirigma ng Kang Clan sa ibaba. Panginoon, kasalanan po namin ito, ngunit ang taong iyon ay lumitaw sa Tianshu region, tiyak na humihingi siya ng tulong. Ayon sa balita mula sa Tianshu region, sina Li Zhengdao ng Soul Clan, Zun Wushuang ng Zun Clan, at ang ninuno ng Xin Clan ay pawang nagtungo sa Qin Clan, sabi ng isang malakas na mandirigma ng Kang Clan. Humihingi ng tulong gamit lamang ang lakas ng Qin, Xin, Zun, at Soul Clan. Malamig na ngumisi si Kang Tianzang. Ipadala ang mensahe sa Tianshu region, bibigyan ko siya ng 3 araw para bumalik sa Yaoguang Domain. Kung hindi, ngayon ko na itututok ang espada ko sa Yaoguang Domain at wawasakin ang Tianlong niya. Opo, Panginoon, tugon ng mandirigma. Ikaw ang kalaban ko. Hindi mo matatakasan ang digmaang ito, at hindi ka rin mananalo. Kung hindi ka susuko sa akin, lubusan kitang wawasakin sa pinakamakatarungang paraan. Matindi ang titig ni Kang Tianzang. Ipahanap ninyo sa akin kung paano siya nakalabas ng Yaoguang Domain.
Ang mga piyesang inilagay ko sa laro ay hindi dapat magbigay sa kanya ng tsansang makatakas sa chessboard. Ang laban naming dalawa ay hindi pa man lang nagsisimula. Panginoon, huwag kayong mag-alala. Sa ngayon, walang bilang na mata ng Kang Clan sa Yaoguang Domain. Kapag gumawa siya ng anumang hakbang, hinding-hindi siya makakalusot sa ating kontrol. Sana nga. Ayokong maulit ang nangyari ngayon, malamig niyang sambit. Ang isang palasyo, 3 sektang, at 4 na paaralan ay nagbigay na ng kalahati ng kanilang kapangyarihan sa ating Kang Clan. Ang mga langgam sa ibaba, pinamumunuan ng Shingang, akala ba talaga nila ay kaya nilang lumaban sa atin? Mga mangmang. Hindi na itago ng Kang Clan, lalo na ni Kang Tianzang, ang pagdating ni Yehan sa Tianshu Region. Simulat sa pool na nagdeklara ng digmaan ang Kang Clan laban sa buong lahi ng tao, napakalawak na ng kanilang impluwensya at halos imposible na maitago sa kanila ang anumang galaw, lalo pa ang isang taong tulad ni Yehan na mismong iniutos ni Kang Tianzang na bantayan. Ngayon, nakapagpadala na ng mensahe si Kang Tianzang, at sa kalahating araw lang ay makararating iyon mula Yuhing patungong Tianshu Region. Kung hindi babalik si Yehan sa takdang oras, tiyak na dudurugin siya ni Kang Tianzang. Ang dahilan ng paglusob ni Kang Tianzang sa Yangyo at Yuhingyo ay si Yehan mismo, nais niyang mapasuko ito. Dahil sa talento ni Yehan, mas lalaki ang posibilidad na mangibabaw ang Kang Clan sa buong sangkatauhan. Maaaring sabihin para kay Yehan, gumugol ng panahon si Kang Tianzang, maging ang pananatili niya sa Kaiyangyo at Yuhingyo ay naantala. Si Yehan ay tila biktima niyang hindi dapat makawala sa kanyang kamay. Sa Tianshu Region, natapos na ang pag-uusap ni Yehan. Ang 4 na pangunahing lahi, Qin, Xin, Zan, at Soul, ay pumayag na ilipat ang kani-kanilang puwersa para harapin ang Kang Clan. Pagkatapos ng desisyon, nagsimula ng kumilos ang mga puwersa ng 4 na lahi. Ang Qin at Xin ay sasama kay Yehan patungong Yaoguang Domain, habang ang Zan at Soul ay mananatili sa Tianshu Region. Bumalik ka sa Yaoguang Domain. Napangisi si Yehan. Talagang kakaiba ang tingin sa kanya ni Kang Tianzang, at hindi siya nag-aatubiling bantaan gamit ang Yaoguangyo. Pangatlong kapatid, mukhang sinusundan ka ng babaeng iyon. Biro ni Li Zhengdao. Dahil nakatutok ang lahat ng puwersa ng lahi ng tao sa Kang Clan, mabilis kumalat ang sinabi ni Kang Tianzang sa Soul Clan, na agad namang nakarating sa kanila. Ang babaeng iyon ay para bang nagdedeklara ng digmaan sa akin. Malinaw na ang layunin niya, pagkatapos ng Yuhingyo, Yaoguangyo naman, at doon kami magkakatagpo, sagot ni Yehan. Kung wala lang ang Kang Clan sa likod niya, gaano kaya siya tatagal sa pagyayabang? Single ni Zhang Wuzhuang. Pangatlong kapatid, anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Li Zhengdao. Ngayon, ngumiti si Yehan, natuto na ako sa buhay, hindi dapat inaaway ang isang babae, lalo na kung malakas at nakakatakot tulad ni Kang Tianzang. Kaya gagawin ko ang gusto niya, babalik ako sa Yaoguang Domain. Sa kalahating araw, darating na rito ang puwersa ng aming angkan, sabi ni Patriarch Brahma, pagdating noon, makakasama mo na ang 2 lahi patungong Yaoguang Domain. Oo, sagot ni Yehan. Pero sa biyahe papunta roon, patataguhin muna natin ang puwersa ng 2 lahi, para masorpresa sila, hindi nakakasawang gumamit ng panlilinlang. Panganay, pangalawa, habang nasa Tianshu Region ako, bantayan ninyo ang Qin Clan. Kung may mangyaring kakaiba, agad ninyo akong ipaalam. Sa labas ng Qin Clan, sa gitna ng walang hanggang kalangitan, naroon sina Qinghai Sacred King, Yehan, Li Zhengdao, Zhang Wuzhuang, Daughter of Samsara, at sina Qin Jianan at Qin Wanwan na sumama kay Yehan patungong Yaoguang Domain. Mukhang hindi tahimik ang Qin Clan, wika ni Li Zhengdao habang nakatingin sa kuta na napapalibutan ng mga formation. Pangatlong kapatid, huwag kang mag-alala, babantayan namin sila. Pero pagdating mo sa Yaoguang Domain, mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Tumango si Yehan. Pinalo siya ni Zhang Wuzhuang sa balikat. Pangatlong kapatid, hihintayin ka ng aming Zhang Clan dito sa Tianshu Region. Tandaan mo, huwag mong hayaang year-offan ka ng babaeng iyon mula sa Kang Clan. Tayong 3, dapat makita ng Kang Clan ang tapang natin. Pagkasabi nito, umalis sina Zhang Wuzhuang, Li Zhengdao, at Daughter of Samsara. Sana'y matindaan ng buong kontinente ng mga Diyos at demonyo ang pangalan nating 3 magkapatid. Bulong ni Yehan habang pinagmamasdan ng papalayong mga likuran ng 2, bago rin siya tumalikod at umalis kasama sina Qinghai Sacred King, Qin Jianan, at Qin Wanwan. Kabanata 2099. Sa panig naman ng mga pinunong mandirigma ng Angkan Xin at Qin, sila ay lihim nang nagtipon sa isang tagong lugar.
Kapag dinala na sila ni Yehan sa mundo ng Xuanman, may hahatid niya ang mga mandirigma ng dalawang angkan patungo sa Yaoguang domain ng hindi namamalayan ni Newman. Ngunit sa pagbabalik na ito, hindi balak ni Yehan na gamitin ang kapangyarihan ng Astrolabe. Paano siya nakapunta sa Tianshu region? Maaaring nakatawag na ito ng pagdududa mula sa Kang clan. Kung aalis siyang muli sa Tianshu ng hindi namamalayan, tiyak na may mahihinuha ang mga Kang. Sa ganitong kalagayan, mas mabuti nang bumalik siya sa hayagang paraan. Alam niyang hindi gagalaw ang Kang Tianzan bago pa siya gumawa ng anumang hakbang laban sa Yaoguang domain. Kahit pa magharap sila ngayon, hindi siya basta aatakihin ni Kang Tianzan. Layunin nitong hikayatin si Yehan na sumuko at pumanig sa Kang clan, kaya't hindi siya gagawa ng bagay na maaaring magtaboy dito. Samantala, sa itaas ng bulwagan ng Angkan Chin, isang hibla ng itim na ulap ang marahang pumasok mula sa labas. Hehe, umalis na si Saint Chin sa Angkan Chin, at halos kalahati ng mga namungunang mandirigma nila ay wala na. Chinwu, ang pagkakataon natin ay halos dumating na. Hindi natin si Chinwu di habang nakaupo sa luklukan ng pinuno. Sanay na siya sa ganitong nilalang mula sa angkan ng mga demonyo na parang anino kung gumalaw. Totoo ba? Saan sila pumunta? Alam mo ba talaga? Malamig niyang tanong. Totoo ngang umalis si Patriarch Qin Sheng bago pa si Yehan, kasama ang halos kalahati ng pinakamalalakas ng angkan, marami sa kanila ay nasa antas ng Immortal Realm at Supreme. Ngunit saan sila nagtungo? Maging si Qin Wudi ay walang ideya. May halaga ba iyon? Tugon ng itim na anino. Kung umalis sila, iisa lang ang patutunguhan, Yaoguang domain. Siguradong magpapakita sila roon. Panahon na para magsimula tayo. Paano kung nagkukubli lang sila sa Tianshu? Balik ni Qin Wudi. Hindi ba mas mabuting maghintay tayo hanggang lumantad sila? Kung mabaigaw tayo, masasayang ang 500 taong plano ninyo. Tila ginagamit mo kami, sagot ng anino, ngunit umayon din sa loika. Kung pain lang si Qin Sheng para ilabas ang mga kalaban, magiging abala ito. Sige, kapag tinutukan na ng Kang clan ng Yaoguang, tiyak na lilito sila, at doon mabubusog ang mga succubus. Kumikinang ang mga mata ni Qin Wudi. Mga demonyo talaga, pero tandaan, ang mga nasa ilalim ko ay huwag ninyong gagalawin. Ang batang iyon ay dumating sa Tianshu region, ibig sabihin ay humihingi siya ng tulong. Ayos, hayaang dalhin niya ang 4 na angkan laban sa Kang clan. Sana maubos ang kanilang lakas sa digmaang ito. Kapag nangyari iyon, tingnan natin kung sino pa ang makakaprotekta sa kanya. Sa isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Tianshu region, ang 12 palasyo ng kalawakan, ilang nakatatakot na nilalang ang nakaupo sa loob ng magarang bulwagan ng Chenkon Palace, mahigpit at seryoso ang mga anyo. Nabigo ang mga tao sa Kisholo, ngunit hindi sila susuko. Ang pagpunta niya rito ay hindi lang para humingi ng tulong, kundi para rin maging pantirya ng Kisholo. Tingnan natin kung mabubuhay siya. Sa Yaoqi Palace naman, nakalutang sa himpapawid na parang palasyo ng mga diwata, isang babae ang nakaupo sa futon sa loob ng marikit na bulwagan. Katatapos lamang ng kanyang pagninilay, at sa kanyang maamong mukha ay sumiklab ang malamig na liwanag sa mga mata. Sa labas ng pinto, mahigpit ang pagbabantay ng mga disipulo ng Yaoqi Palace, nakakulong siya rito. Xiaohan, mabuhay ka. Noon, hindi kita naprotektahan. Sa hinaharap, hindi ko pahihintulutan ang sinumang manakit sayo. Lahat ng mananakit sayo, pati ako, magbabayad ng mahal. Ibinulong ito ni Ye Qing, bago muling pumikit. Isang makapangyarihang aura ng Supreme ang bumalot sa kanya, nasa tugatog na siya ng Supreme Realm, at kasalukuyang binabasag ang hadlang patungong ikalawang tribulation. Ang bilis ng kanyang pagsulong ay tunay na pambihira. Kahit nakakulong, alam ni Ye Qing ang ilang detalye tungkol kay Yehan. Usap-usapan ng mga disipulo ang Kang clan at ang muling paglitaw ni Yehan sa Tianshu region. Sa puso niya, may tiwala siya rito, mula sa wala sa Huaxia, nakarating ito sa tugatog sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Matapos lisanin ang Tianshu, tumuloy si Yehan at ang kanyang grupo sa Yuheng region na ngayon pinupulbos ng digmaan. Hindi niya itinago ang kanilang paglalakbay, 3 araw ang ibinigay ng Kang Tianzan para bumalik siya sa Yaoguang, at sinunod niya iyon. Sa kasalukuyang Yuheng region, balot ng takot ang lahat. Ang unang palasyo, 3 sektang malalaki, at 4 na sekta ay walang kalaban-laban sa malupit na pagmasaker ng Kang clan. Maging mula sa himpapawid, dama ni Yehan ang tensyon at amoy ng dugo. Kang clan, kayong nilalang naubod ng bangis. Habang nakatanaw sa magulong lungsod, ngumiti siya ng banayad at tumangala. Ramdam niya ang mga matang lihim na nakatutok sa kanila mula nang pumasok sila sa Yuheng.
Huwag ka nang maghanap, matagal na tayong minamanmanan, ani Chingay Holy King na tila alam na mula pa noon. Kabanata 2100. At sino nga ba ang mga makapangyarihang nilalang na palihim na nakamasid sa kanila? Natural na alam ni banal na Haring Chingay na wala nang iba sa Yuheng domain kundi ang makapangyarihang angkan ng Kang. Pagkarinig nito, ngumiti si Yehan at nagsabi, kung hindi naman siya napapagod, hayaan na lang natin siyang magbantay. Matagal na tayong naglalakbay, siguradong pagod din siya. Matanda Chingay, bakit hindi muna tayo magpahinga rito? Ngumiti rin si banal na Haring Chingay at sumang-ayon. Kung iyan ang nasa isip mo, magpahinga na nga tayo. Ngunit si Chinjanen ay napakunot ang noo nang marinig ito. Ito ay Yuheng domain, at dito nakasentro ngayon ang lakas ng Kang clan, hindi ba't delikado kung dito sila titigil? Ngumiti lang si Yehan at tinapik siya sa balikat. Huwag ka nang mag-alala. Kung gusto tayong patayin ng Kang clan, ginawa na nila iyon noong pagpasok pa lang natin sa Yuheng domain. Agad silang bumaba patungo sa lungsod sa ibaba. Sa kasalukuyan, ang bawat lungsod sa Yuheng region ay puno ng kaguluhan. Dati, ang mga lugar na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng unang palasyo, 3 sektang dakila, at 4 na sekta. Dahil sa impluwensya ng mga puwersang iyon, tahimik at maayos ang lahat. Pero ngayon, nang ang 8 pangunahing puwersa ay para bang putik na bodhisattva na tumatawid sa ilog, hirap iligtas ang sarili, marami ang nagtatangkang samantalahin ang sitwasyon para magkamal ng kapangyarihan o yaman. Sapagkat ang pangunahing target ng Kang clan ay ang malalakas na puwersang nakatayo sa Yuhengyo, hindi ang lahat ng cultivador dito. Pero kahit ganoon, wala pa ring nagtatangkang maging sobrang garapal, sapagkat kapag napaikan ng Kang clan, tiyak ay kamatayan ang kapalit. Pagpasok nila sa lungsod, malinaw na magulo ang sitwasyon. Walang malinaw na namumuno, kaya't karaniwan ang pagnanakaw, pagpatay, at paghihiganti. Paglakad ni Yehan sa magulong lungsod na iyon, isang malupit na labanan ang agad niyang napansin. Kung ordinaryong patayan lang iyon, hindi niya ito papansinin, nakakita na siya ng ilang massacre sa lungsod na ito. Ngunit ang bida sa labanang iyon ay isang taong kilala niya. Wushugate mabilis na espada, Huang Qi. Huang Qi? Simula nang wasakin ng Kang clan ang Wushu sect, nakatakas ka. Wala ka nang masasandalan ngayon, kaya't ngayong araw, paghihigantihan ka naming 5 magkakapatid. Sa himpapawid, 5 makapangyarihang mandirigma ang sabay-sabay na umaatake kay Huang Qi, nag-uumapo ang kanilang halimaw na intensyon. Itong taong ito pala. Ngumiti si Yehan. Sa oras na iyon, si Huang Qi ay napalilibutan ng 5 half-step supreme at malubha ng sugatan. Kilala mo siya? Tanong ni Chinjanen. Ngumiti si Yehan. Kapatid Janan, tulungan mo naman ako. Kaibigan ko siya. Pagkarinig nito, tumango si Chinjanen at mabilis na kumilos na parang kidlat. Sumiklab ang matinding liwanag ng espada, isang flash na parang kulog sa langit, at 3 sa 5 half-step supreme ang agad niyang pinaslang. Sa lakas ni Chinjanen, napakadali para sa kanya na tapusin ang mga ito. Sino ka? Nabigla ang 2 natirang kalaban, ngunit napakabilis ni Chinjanen, ni hindi nila nakita ang kanyang mukha. Ako ang kukuha ng buhay ninyo. Sa susunod na iglap, bumuo ng cross-cross na larangan ng kamatayan ang kanyang sword chi, at parehong nabura sa lupa ang 2 half-step supreme. Bakit hindi mo nalang ginawa iyon mismo, at ginamit mo pa ang kuya ko na parang alila? Naina si Chin Wanwan at tinitigan si Yehan. Ngumiti si Yehan. May lakas naman ang kuya mo, halika, hintayin na natin sila. Hindi kalayuan, may isang restaurant. Doon pumasok sina Yehan, banal na Haring Chingay, at Chin Wanwan. Kaunti lang ang mga parokyano sa loob. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, napatingin ang lahat ng tao sa kanila. Sa kaguluhan ngayon sa Yuhengyo, lahat ay laging handa at nagbabantay sa isa't isa. Sandali, iyon si Yehan. Marami ang nakapansin. Si Yehan ay tanyag sa buong mundo ngayon, pumapangalawa lamang kay Kang Chanbo sa listahan ng Chanzan. Maging ang kanyang larawan ay ibinebenta sa ilang tindahan, kaya't pamilyar sa karamihan ng cultivador ang kanyang mukha. Totoo nga, siya nga. May lakas ng loob pa siyang pumunta sa Yuheng domain. Palihim na nanginig ang mga tao sa restaurant, nakatitig sa kanila. Ngunit hindi pinansin ni Yehan ang kanilang mga titig. Umupo sila sa isang mesa at umorder ng ilang banga ng alak habang maingat na pinagmamasdan sila ng batang tagasilbi.